us may kneel down and invite you to pray. Lord Jesus and Heavenly Father, the Holy Spirit, the angels, Lord, we today. Thank you for joining us singing a song to praise our Almighty Father. Thank you, Lord, for this morning that we gathered our feast, God, to come, so we can have this enjoyable morning in the presence of the Holy Spirit, praising God in the Lord heart. As we start today, shouting your words to the Lord. Lord, I pray that your Spirit fills the room, God, and blow in the directions of God, that we may believe the people who are listening to us will feel it. Touch them with your heavenly breath, God, so they can hear you, they can understand you, and they can experience the power of you, God. Lord, I pray to you, God, that you shower, God, all the blessings, God, from heaven, and touch them all. Touch them all in the name of Jesus. Touch them all by healing their infirmities. Touch them all by healing their hearts, God. The stress of life, the burden, the financial and emotional. I come before you, Lord, leading our prayer longing, come up, God, and resist you, that your mouth ear, God, can feel us, and your heart be touched, God, by your prayer, and hear your answers, God. Thank you, Lord, for your voice answering our prayer. Thank you, Lord, for abiding us. Thank you, Lord, for keeping us and sitting as your angels. That every time I hear the turn around, we can see and be protected by them. In the mighty name of Jesus, we pray and we pray. Abide us in Christ Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Good morning, everyone. And this morning, yes, I will be bringing to you all the continuations of the introductions to the Third Testament. The Third Testament that God has asked me or commanded me to write. Now we are going to the topic of the Holy Spirit. Because there could not have, and we couldn't have the Third Testament without the Holy Spirit, who were commanded by the Father to send the words of the Lord. All of us are from the Holy Spirit, and none of us come from Him. So, in order for you to cultivate and maybe you can research the work of the Holy Spirit, it's really during this time of the season. Because the season is the last season, the nearest season to the final coming of Jesus. The final coming. I see the final coming because He will be here for 1,000 years to bring us in. That is the time in heaven, not the time on earth. A day, 1,000 days is equal to 1 day to Jesus. And 1,000 years is how many 100 years? How many 100 years, 100,000 years that He will reign on earth? And it is possible, as if it will never end. Dito naman ang kaya sinabi sa akin, the Holy Spirit comes. Pagkatapos ito, ang banal na Espiritu ay muling nagsalita.
Karugtong ito ang pagkakaan. Ang tao ay kawais ng iyon. Marami na kami kung papaliran mo ito ngayon. What the Holy Spirit wants to, or intended to hear, that the Holy Spirit are as if, kagaya ng iyon. The Lion is Jesus, and the Holy Spirit is again the part of the Trinity, which is the Father, the Son, and the Holy Ghost. Kalimitan marami ang pinapadala ng Panginoon sa isang kanya. Maraming banal na Espiritu. At dapat ito ay bigyan mo ng pansin. At dapat ito ay mamahalin mo sapagkat kung hindi, iiwan ka nito. Kaya nga sinasabi minsan ng mga nakakalang sa banal na Espiritu, ang Espiritu ay hindi palaging nandyan sapagkat iiwanan niya kanya pag ito'y binabaliwala mo. It is always kailangan to wait. Hindi na sa kanya maliban na kung talagang importante ka sa kanya sapagkat hindi ka iiwanan ng banal na Espiritu hanggang hindi nagagawa ang pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Pagkatapos isang pasimulang salita ng isang makapal na libro ang ipinabasa sa akin at ang mga katagang kasulat dito ay ito sa aking mga kapatid. Parang nagsusulat. Sa loob ng mahabang panahon ako ay nangungusap sa inyo. Madaling sabihin ito, kahit tao pwedeng sabihin ito, pero ito hindi galing sa akin. Sa aking mga kapatid, sa loob ng mahabang panahon, ako ay nangungusap sa inyo. Di ba? Unang salita. Paunang salita ng ikatlong tipan. Sapagkat tunay na, mula pa noon, wala pa si Jesus. Hindi ba siya ipinanganak? Pagkatapos ipinanganak siya at bumalik siya sa langit, lagi siyang nangungusap. Nangungusap, ibig sabihin, please, hear my voice. And my voice is true. Ay tumpa at totoo. Mangyayari at mangyayari lahat na sinasabi ko sapagkat ang salita niya ay galing sa Diyos. Pag ang salita ay galing sa Diyos, the words come from the mighty throne. It will never get wrong, and it is always right. Sana naliwanag. Ilang sandali bago magsimula ang Bible study worship ko ay makias ng isinis na karaniwang kong ginagawa para magdasal ng sarili bago umpisahan ang anumang gawain sa simbahan. Isa sa aking mga katanungan ay kung ano kaya ang gawain sa susunod na mga taon. Ito yung mga unang panahon pala ng Focus Church. Sabihin natin 2015 hanggang 2016. Ito ang tanong ko sapagkat wala pa talaga Focus Church. Pagkatapos ng aking nawang pinuksan ng Diyos ang aking mga mata at isang pangitain, nakita ko ang maraming mga bata sa aking inahan. Sila ay masaya at nagmamadaling lumalakad papunta sa simbahan. Di ba napuno naman ng mga bata ang simbahan na ito noon? Yun ang pinakita sa akin ng Panginoon. Pero may darating pa. May darating pa na napakaraming bata na magsisimba sa Panginoon. Ilang saglit pa muling ilusan ng banal na Espiritu ang aking mga mata at nakita ko ang aking sarili sa isang sasakyan.
na bumabaybay sa palawak na highway na nakapangalan sa akin. Sabi niya, ito'y pinabanggit niya habang pinabasa ko ang isang pangalan ng kami doon sa kanito. Sabi niya, Jose R. Ocasio Jr. Avenue. Habang ito ay kanyang pinipigkas. Pagbuhay pa kayo, at pagbuhay pa kayo noon, mga kapatid, kung nakikinig, siguro, patayan niya lang kung mali ang totoo. At kung ito ay tunay na galing sa Panginoon, at kung may naniwala dito, mangyayari. Habang buhay, ikaw ay magsusulat ng kanyang mga pahina. Sa pamamagitan ng kanyang mga bulong at mga ipinakikita niya sa iyo, sa pag-ibig at sa pag-ibig. Habang buhay. Ibig sabihin, ang sinulat ko na ngayon ay nasa 800 pages na ako sa pag-print kasi baka 900 pages lahat siya na pag-print ko ngayon. Pagdating ng araw, bago ako mamatay, baka hindi lang yun 900 pages. Makapal na libro ang iniwanan ng Diyos dito sa sanlibutan para ko'y nabataan. So, sabi niya, answer me, the Spirit of the Lord come before me, saying, the name of God has come to me one who come. Fix me. Lay down for a highway. God has chosen a day. You will be an answer me. Answer me is a stamina of the Word of God. Anywhere you go, your heart, my heart loving you. Anywhere you are, you will meet God. I believe that you are one spirit and truth. I believe that you are worthless. The Word of God in me is called the answer. Wala pa sa dictionary ng tama yan. Answer me is a stamina of the Word of God. Yan, ibig sabihin yan, yung sinasabi ng Panginoon. There are, lahat naman ang propita is with one spirit na nito sa Panginoon na bagay kasi naging one spirit ng truth. Dahil ang dinadala mo ay ang salita ng Diyos na presko ibigay sa iyo. That is one for all, one spirit. I will not speak, you will not speak the word that is not from the Lord, and always what you speak is from the Lord. That is one is means by one spirit. Hindi ka nagawa, hindi ka kikilos, hindi ka magsasalita ng ano na hindi salita ng Diyos. I believe that you are protested. It is true. I was protested, and even now I am being protested. Halos lahat ng tao ay ayaw makinig sa akin. Except for, ngayon, medyo madami-dami na tayo. Yesterday, nakita ko more than 500 na nanonood sa atin. Hallelujah. Thank you for listening to the Word of God. Hallelujah. Then the Word of the Lord come before me, saying, when the day come, I will bring with me blank books to write all the story I have in God. Bago pa lang ito noong 2015 pa ito. At ngayon, kahit saan ako pumunta, may dala-dala akong papel sa pagtulog ko. Kahit nakaupo ako, kahit saan ako, kailangan may roon akong papel. Sapagkat kahit saan, when it is very solid, when it is very peaceful, God always whispers to me His words. At sa panahon yung aking tinanong, ako ba ay ganang daw Diyos? Kahit ako, nagtatanong din. Kahit ako naman kinalunan, ako naman nakarinig, tinatanong ko rin
gaya niyo, ako rin ay nagtatanong kung kinalugdan nga ba ako ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, minsan, mayroon tayong nag-join dito who is now with them. Pinakita sa akin ng isang babae na kasama nila. Bakit siya ang pinalugdan? Niluluko lang yata ako niya. Ito rin yung sa akin na dalang Espiritu ang sinasabi ng babae. At hindi mo na i-mention mo, pero kasama nila. No? So, ito talaga, kagayaan ng mga propeta. Pagkatapos ng sinabi, sinagot ako niya, ang ibang kasagutan ay bababasa ni Diyos ng susunod ng punya ng propeta. Ang unang pagkakataon dito ay sinabi ng Banal na Espiritu sa akin, bakit ka ng tanong? Malaman ko at malalaman ko sila. Malalaman mo silang lahat na sinubo ko mula ka sa lahi niya ko, kaya kinalagdan kita. Isa sa akin. Malalaman mo silang lahat na sinubo ko. Who are those spirit? Kaya nga minsan, sabi ko, nagpapakilala siya si Isaiah, siya si John, siya si Jeremiah, at ako ay nandito at magsasalita sila. Yan ang sinabi sa akin ng Panginoon ang nangyayari. Malalaman ko silang lahat na sinulo ko mula ka sa lahing ina ko, kaya kinalagdan kita. Pagkatapos nito, isang muling tinig ang aking narinig, my whole thing. Ikaw ay pinili mula sa lahi ng mga propeta. Huwag kang umalis sa pala ni Yahweh. Ang langit ay mapasayo tulad ng mga anghel. Mahal ka ni Yahweh. Naway kalugdan ka ni Yahweh sa iyong pagpanaw. Kahit sila nagdadasal. Ang mga banal na Espiritu, ang mga anghel ay pinagdadasal. Ako, naway nasa piling pa rin ako ng Panginoon at kalugdan niya ako sa aking pagkamahal. Lahat ito ay totoo o magiging sumunod lahat sa puso. Sa dami ng kinalagdan kung ikaw lang ang ganito, matigas ang ulo. Pero natutuwa ako sapagkat gusto mong mandaman ang totoo. Ganun ako dati. Ganun na ako ngayon. Ito ay 2015, 2016 pa. Ngayon iba na ako. Hindi na ako nagre-reklamo. Sige lang ako, sige, okay. Go ahead, let's go ahead. Sabi niya, who hears the voice of God? Nagtanong nga ba ng Espiritu? Sino ang nakakarinig ng boses ng Panginoon? Sabi ng Espiritu. Who hears the voice of God? Sino ba ang nakakarinig ng boses ng ating mga na nasa langit? Minsan kinausap ako ng Ama at ang sabi niya ay ganito. Iilan-ilan lang kayo sa mundo mula panahon ang kinalugdan ko ng ganito. Sa unang taon, kinalugdan ako ng Ama at aking narinig ang kanyang mga bulong nagmalapitan, subalit pagkaraan ng buwan siya ay nagpaalam, ngunit siya ay nag-iwan ng isang pangako sa akin. Sabi niya, pero awan mayroon sa kalangitan ay aking iiwang nakabukas para ikaw ay aking mapamasa. Katulayan mo na siya ay nagpangalan. Siya'y palagi kong narinig at ilan sa mga sinabi niya sa akin ay ang sumusunod. Ilan lang ang kinalugdan niya sa buong mundo. Mula pa ng ilan ng mundo, hindi na pagkarami. Ilan-ilan ang ibig sabihin ng ilan mabibilan mo. Hindi lahat. Ilan ba ang prophets dyan sa banal na kasulatan? Yan ang kinalagdan noon ng Ama. Pero ang banal na Espiritu ay nagsasalita sa marami, pero ang Ama ay ilan lang ang kinalagdan. At isa nga ako sa karoon.
Sabi niya sa akin, have you light years? Ilang million light years ba ang layo ko sa iyo ngayon? Yet you can hear me because I do this for you. You have recognized my voice. That is why you can hear it. And you are the star that I made in the song that I give you. Call out, my son, the earth is waiting for you. Masarap niya sa akin. Kaya narinig ko, dahil iniwan niya bukas sa ang kalangitan, gawan ng langit. At ito'y namamagitays ang kanyang mga boses. Kaya nag-uusap kami ng Panginoon. About the recitation, August 20, 2008, the Spirit of the Lord come before me saying, hurrying time is gold. Kala mo sa tao lang dito, no? Time is gold. Pati pala sa langit. Nagmamadali na sapagkat time is gold. Malapit na natin na siya dumating sa Jesus na ating hari. Day by hand come mine. Time you think I am coming on August 20 or May 20 or some other time, I will come just to see you, my son. Hindi pa ito ulit pagbabalik ng Panginoon. Ito ang sinasabi natin at alam ito ng marami na minsan-minsan binibisita tayo ng Diyos. It is the visitation. Lalo-lalo na sa mga ginawa ng Panginoon, lagi tayong binibisita ni Jesus. In one of these visitations of the Almighty Father, He said to me, look at my eyes. The color is blue. Your honor just shining me. You have a great job after your rainbow, purple my son. I love you. By the way, I traveled far to see how fast it would be. 6 billion light years per second. That is how fast I am. You are amazed, explain. Ganun pala, kabilis mag-travel ang Panginoon. 6 billion light years per minute. 6 billion light years. Kaya sabihin natin, ay, hindi siya nalaba, kahit nalaba ka siya. Kasi sinala siya ng anghel. Kasi nga hindi nalaba ang mga anghel at mabilis din naman. Sinala kasi siya ng anghel. Kasi gano'n kabilis ang mga anghel. Kung ikaw ay nalaba, at ikaw ay anak niya, ang mahal niya, hindi ka tuloy ang nalaba. Hindi ka tuloy ang mamatay. Sapagkat, nandiyan na siya. Alam niya. So, naniniwala kayo sapagkat hindi ang salita na ito ay nangyaring sa akin kundi galing sa Diyos. Pagkatapos sabi niya, the words, yung mga nagmamaksa yung ngayon, kinubutya kayo. Yung mga mamamutya sa mga August 18, 2015, I see many foreign men and revelation coming near to us, and they were shouting to the world, to the crowd. While they were shouting, the Spirit of the Lord came before me, saying, we are knocking and making fun out of us because of the truth. But all of them will know the truth will bring them suffering at the end of time. Nakatakot ano? Yun palang namumudya sa salita ng Panginoon na dinadala ng isa ang hinihingi niya ay magsasuffer at the end of time. Hindi ko, sabi niya, they are mocking and making fun out of us because of the truth dahil sa kabuluhan. But all, lahat ng isa na, walang excuse na, exempted ka dyan. Kasi, nagsunod ka lang, sumunod ka lang sa kanya, hindi. Sabi niya, but all of them will know that the truth will bring them suffering at the end of time. Kahit naman pa palaging pinaalala ng Panginoon sa mga tao na nakikinig,
blasphemy has no forgiveness. And blasphemy is committed when you do not believe and backing the words of God from His chosen. Di ko kayo natanong, at kaya ko ang mangyayari sa inyo yan, sapagkat kung mahal kayo ng Diyos, mahal ko rin kayo. Then I see myself in my vision, a very handsome young looking man, the Papogi ko. Then I hear the voice saying that is you will go to heaven. Then he continues saying, pray. Ang pogi at magaganda tayo pagdating sa kanya. Ano na pag pumunta tayo sa langit. Pero kapag pumunta tayo sa impyerno, siyempre hindi tayo pogi doon. Luray-luray ang ating spiritual na katawan. Pinatay ang ugod na papangit. Sumisigaw tayo. Sumasigaw para sa lahat. Hindi ako, sorry. Hindi ako kasama ko. Sigurado ako. Sumasigaw sa lalang, aray! Napakasakit, napakainit. Tulungan niyo ako. Walang makikinig sa inyo. Kahit si Lucifer na Diyos ninyo ay walang magagawa sapagkat siya man ay kasama ninyo sa kadagdag-dagdag. Heaven, Lucifer is very in the hardest. And the hell where you are, and He can anything to take you out there. And God will never hear you anymore. Because mahaba na yung panahon na binigay sa inyo. It is a very long time. Napakahaba ng panahon na binigay sa atin upang ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos. Pero kalimitan, tingin ko, as if we are dead, as if we do not hear anything, because you are captured by the world, and you are very deeply in love with the world. Now, to God. Hallelujah. Ngayon, isang revelation na binigay sa atin. Ang revelation na 2012 pa bago nangyari ang bagyong Yolanda. Ito ang aking pagkitahin na actually 2 pieces ito inulit-ulit sa akin bago nangyari ang bagyong Yolanda. Babasahin ko ito sapagkat baka akala ninyo ang mga kahit sa akin ng Panginoon ay hindi nangyayari. Ito, August 24, 2012. Dinalawa ko na paulit-ulit ang panaginip. Napakalakas at napakataas ng alon ng dagat na halos tumubog ang buong isa. Na isa sa naging na isla na yung isa sa ating bansa. Isa doon ay ang takluban na pinabunan ng tubig dagat dahil sa malaking hangnas ng mga higanting mga alon at marami ang namatay. Mga katawan na mga tao nakakalat sa kalye habang hinanbas ito ng mga alon. Nakita ko ang napakaraming taong nagdarasal kasama sa pagdadarasal ang mga pari, mga ministro ng simbahan, subalit sila ay hindi pinakinggan ng Diyos. Ako rin ang nagdasal, subalit habang ginagawa ko ito, isang tinig mula sa langit ang aking narinig. Hindi ko kayo pakikinggan dahil ang bayang ito ay tumatawag sa mga Diyos-Diyusan. 2018 ito, 2012 ito, ulit-ulit ko itong pinipis sa Facebook ko mula noong 2012, pero wala naniwala ito. Pagkatapos sinabi ng banal na Espiritu at ako'y kanyang binuhat. Lumutan ako, sabi niya, halika tingnan mo, sabi niya,
at bigla na lang kami lumutang sa alapaw. Dinala niya ako sa maraming sulok ng kabayanan at pinakita niya sa akin ang mga salamangkero, mangkukulang at iba pang mga tumatawag kay Balaam at iba pang mga Diyos-Diyosan. Amen. Iyon ang pinakita niya sa akin. Kaya, noong November 11, 2013, ang super bagyong Yolanda, tawag kaya November 3, 2013, ay nangyari. Pero, sabi niya sa akin, pagkatapos noon, sabi na wala ng Espiritu sa akin, muli kong ipaparanas sa kanila ang ganito sapagkat kahit nangyari na ito, hindi pa rin sila nagbabago. Ito nga ay nangyari sa Tacloban, pero nagbago sila. Kaya ito ay ulitin pa sa dating ng oras. Pag nakikinig kayo na mabuti at magbago. Hindi si Balaam ang Diyos. Ng Diyos ng mga magkukulang, ng Diyos ng mga aswang, ng Diyos sa mga demonyo. Iyon ang kanyang sinasamba. Hindi yan ang Diyos. Ang Diyos ay ang Panginoon natin. Ang Panginoon natin sa kataasan. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Hallelujah. Ulitin pa. Isisigaw ko. Ulitin pa hanggang hindi kayo nagbabago. Muling ilulubog ng Panginoon ang Tacloban habang hindi kayo nagbabago. Ituloy ninyo ang iyong pananampalataya. Ituon ninyo ang iyong pananampalataya sa tunay na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. In short, the Almighty Father. Pagkatapos sa muling pahayag ang aking narinig, there will be flooding nationwide. Magkakaroon ng baha sa buong bansa. Isa pang panitahin ng ating narinig ang buong bansa ay napuno ng tubig at sa aking pag-isip isang tinig na aking narinig na nagsasabi ng ito. Take refuge in the city of Antipolo. Sabi ang dalawa ko, magtatago. Pagkatapos isang mataas na nitong nagusali ang ipinakita sa akin na doon ako magkakalong sa panahon na mangyayari ito. Ganun ang Panginoon ang detaliado, hindi kalahatin lang. Kasi dapat ang tanong ay may kasagutan. Kung walang kasagutan yan, maaaring ibibigay pa niya sa inyo, sa atin, o kaya hindi kaya nagagaling sa kanya. Sapagkat siya ay sumasagot sa kanyang katanungan. It's either sa panahon na pinulong sa iyo ng Panginoon o sa mga ibang araw na darating. Ang banal na Espiritu ay kumikilos lagi. The acts of the Holy Spirit. Ano ba mga acts ng Holy Spirit? Sabi sa akin noong April 7, 2015, the Spirit of the Lord come before me saying, the wind blows bold. Humihin ang hangin sa nananggaling sa iba-ibang direksyon, sa lahat na direksyon. Kaya pag nananalangin ako laging mayroong wind to touch. Sapagkat ganyan ang umilos ng Panginoon. Meaning when the direction touch,
the gas that is moving and the acts of the Holy Spirit. Mataas kasi ang nas. Mataas kasi na flow sa meron si God. Kaya ba naman sa inyo, sinasabihan sa pagkat dapat kayo malaman na the well na pinabanggit ng Banal na Espiritu are one, are some, or meaning of His actions. Actions ng Panginoon para maabot ka, para maunawanan mo, para makarating sa iyo, para pagpalain ka. Hallelujah. Then on May 19, 2015, I see plenty of birds called Pako. Diba, may bato-bato. May bato-bato na nilipon. Flats together in my dreams. Pananilipan ko na. Few minutes later, I see a huge community with wide streets. And the street is filled with people walking very fast. Everyone are asking one another, where are you going? We will attend the Sunday service of Focus Church. Everyone answered. And the Spirit of the Lord coming from me saying, you are Satan's highway. Ang pangalawang highway mo. Ano ba yung first highway ko? Ito, di ba? The first highway is my Focus Church. So Focus Church in Imos. Ito yung sinaray niya. Ito yung pinawalan niya. Ito yung tinunaw niya. Pero sabi niya sa akin, maraming tao nag-attend ng Sunday service. Yung tinanong ko saan sa Focus Church. Pero nung magising ako, sinabi niya sa akin, narinig ko ako sa your second highway. Yan ang Focus Church to come. And it will soon become. Hallelujah. Kahit nang paman alam ko na ako nangyayari sa Focus Church. Kaya hindi ako nalulungkot sapagkat yan ang kanunan ng Panginoon. Pero nagpapasalamat ako sa mga taong kaginang ng Focus Church sapagkat naging tapat din naman kayo sa gawain ng Focus Church. At naway kung saan lang kayo, magiging tapat kayo sa Panginoon sa pag-iingkod sa katubuhan. Yan ang panalangin ko sa iyo na ako ipagpalanin kayo at kayo'y ulan at mapalago ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng iyo. Hallelujah! Amen? Hallelujah! Tunay ang Diyos. Ang mga acts ng Panginoon ay hindi natin minsan naiintindihan sapagkat ito ay karapatan, ito ay bago sa atin. Minsan nakarinig ako ng process. Bible Source School. May mga source school. Kasi alam niyo, ang source school ay ginagamit sa programming ito. Sa programming, kalimitan ng mga program ay mayroong source code. Doon ay binabagay nila ang program ito ngayon. Ito kasi yung base. Ito yung base na nanggaling lahat ng action sa program mo. So, ito yung source code. Nasabi niya, the Bible source code. Sa akin, nung nagsalita sa akin unang pagkarinig dito, nagpapalibihan na yung source code ba? Ang Bible naman ay hindi program. Pero kung ako ay sumunod sa akin sa panta at wala yun, hindi ako naniniwala. Pero nung aking pinalawak ang aking isipan, saan ba nanggaling yung lahat? Ba sa Diyos? Ang mga salita ng Diyos, ang mga program na yan, ang mga computer, saan nanggaling yan? Wisdom galing sa taas. Nauna pa ang computerize ang langit isa ng mundo. High-tech ang lagi yan. High. Hindi natin makikita. Sorry, sabi niya. While I am meditating about what has happened in the past, there is the Spirit of the Lord come before me saying, Bible source code.
This special day, but I leave it behind. However, I accidentally come across the mathematical Bible code while making my research. This makes me think that the Bible serves to again, that the Holy Spirit said to me, I am amazed with the fact, indeed, it is a circular fact and truth that there is infinitely higher intelligence than the universe. Kahit mag-research ka sa ating internet, makikita ko rin yan. At hindi lang ako pala ang nakakala niya. Kaya lang, isa lang ako sa kinalugay niya at binuksan niya ang source code na yan para isulat ko ang kanyang pinasusulat na ito nga ang ipinabahagi sa inyo, the Third Testament. The Third Testament, and this is all about the second coming of the final coming of Jesus. Can I say it by myself, the final coming of Jesus? Final coming to reign. Kasi sinasabi ko yung final dahil hindi naman talaga ito yung second coming. Jesus is always coming here for his visitations. Kaya marami yung nakakita sa kanya. Minsan may sakit, pinagagaling niya. Nakikita kasi nila si Jesus na nililihan sila. That is the so-called visitations of the Lord. Jesus is always coming to and through from heaven to earth. To what? Para ipakita ang kababalaghan. So, maybe you can predict me to call the second coming as the final coming of Jesus. Let us take a look at the book of Daniel 12:4. Sabi niya, ito kasi sabi niya, basahin mo ang Daniel 12:4. But thou, Daniel, shut up the words and seal the book. So Revelation 5:1-5, to the time of the end we shall run to and through, and knowledge shall be increased. So I am too much amazed walking with the Holy Spirit from time to time. When Daniel was asked by God to shut up and seal the book, it requires a source. Hindi siya kinandalo yung basta-basta lang. And may source ko yun, ayun nila. Hindi yung kandalo na nakikita natin, it is actually a spiritual source code. That indeed the missing part of these revelations are yet to be revealed in the last day. This is the Third Testament, and it is all about the second coming of God with his son Jesus and with his angel. Hindi nga tinapos ang Biblia, sinasabi niya. At isa sa ito, on the last days, bubuksan nila yan. Hindi ko sinasabing ako yun. Ako yung karapat-dapat. Pero sa akin, ipanagkaliwanag naman ang Espiritu. At hindi babalik ulit si Jesus Christ. Sabi niya, sino ba ang karapat-dapat? Si Jesus. Si Jesus ang karapat-dapat, pero hindi siya muli magbubuhay. Hindi muli magbubuhay si Kristo para mag-testify, para ipahayag muli ang mga katagang inilakdo. And he will just people his word. So, hindi ko rin i-claim na ako yung kaya nakikita kasi sa natin ng Panginoon sa akin. Right, the Third Testament. Marami sa inyo mas baka talagang niya sa akin. At sa inyo na yung kabanatay nyo. Dahil ang pakiusap ko na sana kayo ang pinagdaan. Hindi ako. Ngunit sabi niya sa akin na gabi, bago matulog,
Magalak ka sapagkat pinili kita. Yan ay pangatlong sabi niya sa akin. Doon na nag-complain ako. During the time of 2015, 16, nag-complain ako. Sinabi niya sa akin, magalak ka sapagkat pinili mo yung tayo. Yun ang sinabi niya sa akin mo. Pero kagabi, magalak ka sapagkat pinili kita. For I not choose you. Hallelujah. Sorry, Panginoon. Kasi ayaw ko naman i-claim, Panginoon, magkasabihin na may hawak ko. Pero ito ay lahat galing sa Panginoon. God teaching and assuring. Ang Panginoon, ang banal na Espiritu, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay nagtuturo at ina-assure tayo. Ha? Yung banal na Espiritu. Pero sa akin, ito yung ako. Sapagkat kahit ang Ama ay tinuturuan ako. Tinuturuan ako at pinapagalitan ako. Iba kasi tayo. Iba. Iba ako at kayo. Sabihin, iinan na kayo na kinalagnan ng Ama. Pero sasabihin ko sa inyo na ang Panginoon ay nagtuturo sa pamamagitan ng banal na Espiritu at nagbibigay ng assurance sa lahat. Hallelujah. Sa aking pagsunod sa tawag ng Diyos para maglingkod at pagkakaming bagay na ang nangyayari sa akin. Mga pangyayaring bago sa akin at hindi ko nakasanayan kaya ko ay panalangin may alinlangan na karaniwan. Ang todo ay kakapasan. Diba tama? Kaya tayo nangayon lang, ang dali natin naiintindihan. Dahil kulang ang ating pag-unawa, dahil hindi natin naranasan, dahil hindi pa natin nakagawa o wala pa ang nakagawa. Kalimitan ang kakulangan ang siyang dahilan ng ating pagkaalinlangan. It is always the shortage of knowledge or never having heard knowledge that people doubt. Si Jesus nga maraming nagda-doubt hanggang ngayon. Si Jesus nga hindi maraming hindi naniniwala hanggang ngayon. Why? Hindi kasi siya nagkaperula sa langit at pagmamahal at ipinagkailangan nagpapakailangan sa Diyos. Kasi tao, limitado lahat. Ang alam lang natin paano hugasan natin sa kusina, anong gagamitin, just pa, restricted ba? Iba na ngayon, di ba? O kaya, paano natin lulutuin ang mechado? Paano natin lulutuin ang dugo? Paano natin tulungan ang mga bata kapag natin para matuto? Hindi. Paano yun lang yung nakikita natin kung paano, yun ang alam natin at nakikita natin. Naniwala tayo sa hangin, bakit? Kasi nararamdaman natin. Kasi nararamdaman natin na may hihip ang hangin. Sa Diyos kaya. Ang Diyos kaya nararamdaman yung rin pa. Simple lang, ang iba nararamdaman, ang iba hindi. Kasi ang hinahanap ko ng bulagan, hindi alam kung ano talaga ang gusto nila. Hindi nila na nakikita itong bulagan na kung sino ba mamawa nitong ito ba ang mamawa nito na tao? Buhay ng magturo ng bulagan. Hindi nila alam kung saan nagagaling ang hangin. Hindi nila alam kung saan bakit ay mula. Simple lang na may Diyos, may lumikha. It is very simple. Kaya kayo naniwala sa Diyos, gumising na kayo. Gumising, bakit ka nagigising, bakit ka nagatulog? Bakit ka nandito sa mundo, saan ka nagaling sa tatay mo, saan galing tatay mo, saan galing ang lulo mo, saan galing lahat? Saan galing ang kapayo, saan galing ang ipis, saan galing ang lulo? Only to me, it's a cycle of life is beginning from nothing.
It is the cycle of life that begins from nothing. Let there be and there was. Let there be light and there was. Let there be rivers and the earth. Let there be divisions within the darkness in the light. Yun ang pinanggalingan na yun. And it is the power of the Almighty Father that we owe to know. Their people of the world. Their humankind on earth. Simple. One identity. One is also. Everybody needs it. Sana kayo lang kadali kayo unawa, pero hindi. Napakahirap ang tao maniwala sapagkat ang tao ay puno na tinatawag na foolish pride. Foolish pride. Ano ba yung foolish? Katangahan. Katangahan na kayabangan. Pwede kayo magiging mayabang, ipagyabang mo ang Diyos. That is the Holy Bride. Yan dapat meron tayo, pagsigawan natin na tayong Diyos. Pagsigawan natin na ang Diyos ay totoo. Pagsigawan natin ang Diyos ay napakapangyarihan, pinakapangyarihan sa lahat. Ipagsigawan natin na siya kaya rin lahat. That is what God wanted us from the bride, the divine bride of the Lord. Not the foolish bride, hindi nagigiling kay Pastor. Bakit? Ay si Pastor ba naman niya? Hindi naman niya ng Diyos. Sige, makinig ka sa Diyos. Kung marinig mo siya, mabuti sa lahat. Ngunit ang nakagarinig sa kanya ay mga banal sa kanyang sakyan. Ang hindi banal ay hindi nakagarinig ng proseso. Hallelujah. Hindi ba ngayon ka? Dahil minsan narinig mo pa ang tinawag ang pangalan mo. Sana. Kasi makakasya. Joe, mahal kita. Manuel, mahal kita. Mr. Ari, mahal kita. Mrs. Macasio, mahal kita. Okay ba? Ganda. Lagi kaya narinig sa Panginoon. So, paano ba ako kinalitaan ng ating mahal na the Almighty Father? Ito sa unang kakatanong ako kinunan ng Panginoon. On the 9th day of October 2013, I dream I was walking at daybreak. I see clouds in the sky coming to my directions very fast. I was singing songs for God while I was passing these clouds. Clouds siya, pero ang kanyang mukha ay mukha ng Diyos. Hindi pa mula doon mula silayan na mapunta dito. Dito ako hinaanan, dyan ba ako na tayo. So, I was amazed and surprised. Clouds are little by little transferring into a marvelous eagle. Naging malaki siyang agitan. I figured out as the Almighty Father in the form of the angels coming towards me. By faith, nanibala ko na siya ang Ama. I continue singing song Johnson's sweet praises to God while he is coming towards me. The giant eagle passed over me. While I am raising my hand to touch him, it was a joyful feeling. Kasi nahawakan ko siya. I woke up thinking about the dream. Then the Spirit of the Lord came before me saying, I know you wake up every day before dawn to give the thanks and praises for you, for that you live
for another 30 more years, and if you remain gold in me, I will still add to your life a half. Sabi ng Panginoon, nung gumising ako, yun ang sinabi niya sa akin. Ito ang sinabi niya sa akin, I know you wake up every day for gold to even thanks and praises. For that you will live for another 30 more years. And if you remain gold in me, I will still add to your life 1 hour. Ganon ang Panginoon. Maaari ang Panginoon ay mayroon ng number of days ngayon tayo. Pero paminsan-minsan, ang Panginoon, pag nalulugod siya sa tao, ay binibigyan niya ng extension ng buhay ng tao sapagkat nalulugod siya sa tao. I should not be here on earth today if not for the grace of God. Wala na ako dito. Matagal na akong kinuha. But God always told me, I prolong your life. I extend your life. For I love you, my son. While I was enjoying watching them, I asked my wife to look. Kasi dati pa ito, pero yung analysis ko, I captured na the Lord. So, ito naman, ay kadaling pa ang kalagasan ng Panginoon. On the 8th of March 2014, I see a stone continuously hit by the bullets of many people. Tinataga ng mga tao ang bato na yan. Ang bato na yan nakita ko. The stone is too strong. Napakalakas itong bato na ito. That all the balls got down. Lahat ng pagtaga ay naging mapurol. The form and business hindi na wala pang inalagna. But the stone remains strong and getting more shinier and more beautiful as the striker. Pero yung bato na yun, na kanilang tinataga at gusto nilang sirahin, ay lalong lumalakas at lumiliwanag. At ang sabi niya sa akin, ang bato na yun ay ikaw. You are the stone. On March 18, 2014, the Spirit of the Lord come before me, saying, offer a healthy male goat. Then the living Jesus, a caricature holding a baby in his hand gently, in my vision, appears in my vision, and I hear him saying, relax and enjoy for a while in the beautiful place. And he put me in a swing gently downward and upward the sky, for me to see the beautiful scenery turn us. Dati talaga napapagod na rin naman ako, tao kasi ako. But from time to time, bigla na lang ako pinatulog ng Panginoon at nakikita ko ang sarili ko tinutuyan sa kalawakan. Tinutuyan na maganda, nakikita ko si Jesus. Ang lahat na paligid ay napakaganda. Hallelujah. Offer me ang healthy goat. Hindi ito over sa kasalanan natin. Ito ay pasasalamat. Pasasalamat sapagkat tayo ay ligtas ng Diyos. Sapagkat ang offer para sa kasalanan ay matagal ng wala. Yun ang inalis na sa atin. Kasi in-offer ni Jesus ang kanyang buhay bilang redeemer ng ating kasalanan at naging salat. So kung tayo nag-offer ngayon ay bilang pasasalamat lamang, wala nang ba?
On the 10th day of August 2014, I see myself and again walking along the holy navigation. While we were walking, a garland for Buddha has appeared from nowhere. I see myself proudly wearing mine while the younger ones struggled harder. I refused to wear this garland. Then I hear a strong voice saying, "The garland is the garland of God." Nakita ko sa palitan ko, naglalakad kami ng isang kabataan sa Focus Church, wag ko ng paglalan. Ang aking ay aking isinuot na may kaya naman ako nagkaroon. Ang isa naman, yung parang hindi niya, ngayon niya ayaw ng isuot. At nung ako'y gumising, ito ang aking narinig. The garland is the garland of God. Hallelujah. The garland is the garland of God. On the same day, just before I come down to deliver my Sunday message, the Spirit of the Lord come before me saying, "Perfect the Lord, and He shall serve you." So, perfect the Lord, ibig sabihin sundin siya magpote. Tama, ikaw ay paglilingkuran niya. Tapos, dahil sa aking pag-unawa, dahil sabi ko, I ask myself, how can the Lord be my servant? Kasi He will serve me, maging servant ako si Lord. Pero sinagot ako naman ng Espiritu, He will serve you with good things in heaven. Yan pala yun. He will serve you with good things from heaven. Kaya pag tayo ay sumunod sa Panginoon ng maayos, sabihin, perfect kami. Ibig sabihin, tumpak ang pagsalis natin. God will serve us with good things from heaven. Hindi pa kayo nagtataka na ako hindi naman nagkatrabaho. Wala namang tayo sa numbering na namarating sa atin. Bakit kaya ako nabubuhay? Nagmaayos na. Isa lang ibig sabihin niya, perfect the Lord, and He will serve you with good things from heaven. It is the angels of the Lord that was commanded by the Almighty Father into sa niya ng niya para i-provide sa atin ang pangangailangan natin. It is always that Jesus will provide us according to our needs. Ano na kailangan natin? Sapagkat hindi tayo ko that provide us the lavish things that will be the reason that we will go astray or go away from Him. Ito yung bigyan naman ng sobra na yun na maghintayin na ang patayon natin sa Kanya. He will always give us ika nga ang pagpapala ko ang tumpak at makatwiran lang. Tumpak at makatwiran, hindi sobra-sobra sa karamihan. Ang mga tao pag sobra-sobra na ay mayabang na. Iba na ang mga priorities. Ang mga anak ng Diyos. Ang tunay na mga anak ng Diyos ay binibigyan lamang ng sapat at kaya mong i-manage na hindi ka nalalayo sa Kanya. He will never give you more than that. At kung ikaw ay pinagpala na pagkarami ng naligaw ka, question yan, malaking question yan, baka hindi ang Diyos ang nagpala sa iyo. Totoo, bakit? Bakit ka naligaw kung galing sa Diyos yan? Bakit ka naligaw? Pinayagan ka niya sa Satanas na pagbalangin ka para ikaw ay maligaw? Nasubukin ka para ikaw ay maligaw?
It is always the will of God. The blessings of the Lord is just enough and reasonable. The blessing of the Lord is just enough and reasonable. Ulit-ulit ko, baka iba yan, gusto namin ng plano. Hindi naman marunong magpangandaan ng iyong plano at hindi naman marunong magpalipad ng iyong plano. O kaya, wala nang pambayad sa piloto. O kaya, hindi naman papayagan magpapang sa bansa. God has always the perfect reason, the perfect time, because He is God that is so perfect. He cannot be wrong. Hindi siya pwedeng magkamali sapagkat siya ay lumpa. Hallelujah. Di sana, matagalan nagpagkaan mga panita, nagpagkaan ng mga planita dyan sa katasaan sa kung nagkakamali siya. It is perfectly in balance because of His power. Hallelujah. Then a young child heard in a vision, then I hear a voice saying, she is 9 years old, complaining that she was deprived of a piece of candy by someone. The Spirit of the Lord continues saying, for 9 years He will not forget. Hallelujah. Kaya nga, ang pag-aaral natin sa kabataan ay dapat tatapa. Sapagkat pag lumagpas na yan ng 9 years old, ngayon nga, ang iba 9 years old, mag-pride na yun. Bakit kayo nagsimba? Bakit kayo dumating? Busy ako eh. Wow. Bata busy. We have all the time, but we have only Sunday for the Lord. Huwag niyo nang irason na busy kayo. Baka pagdating ng araw, pagdating yun sa pintuan ng Panginoon, sabihin sa inyo, busy ang Diyos. Nakalimutan mo isulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kasi busy ang Diyos. Lumayas ka, umalis ka, sapagkat hindi kita kilala at hindi nakasulat ang iyong pangalan dito sa aklat ng buhay. Hindi ako nananakot. Hindi man ako nananakot. But that is the fact. Yan ang katotohanan na dapat natin malaman. Hallelujah. Then I wake up at around 3 a.m. and praying in a small chapel downstairs. While I was praying, the Spirit of the Lord came before me, saying, you will read Revelation 22:12-16. And the Scripture says, I, Jesus, have sent my angels to give you the testimony for the churches. I am the roots and offspring of David. I am the roots and the offspring of David, the bright and morning star. Yan ang sinasabi dito. Nagpakilala siya. Nagpakita siya sa akin at sinabi niya sa akin, Revelation 22:12-16, basahin mo. I, Jesus, have sent my angel to give you the testimony for the churches. I am the roots and the offspring of David and the bright and morning stars. And on the 25th day of November 2014, the word of the Lord came before me, saying, my spirit is in the Lord, and my eyes always comes to follow you. My spirit is in you, Lord, and my eyes always comes to follow you. Is your spirit, is your way,
Ano ba ang way natin? Sino ba ang way natin? Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Diba? My spirit is in you, Lord. Is in Jesus. That should be your pathway. That should be your apostle. And that is Jesus. Because Jesus is the truth. On the 24th day of December 2015, I see beams, mga beams na yan, ceilings, filled with glittering stars in my vision. Then I see a post button all lighted in a grave, connected in heaven. This is the time when God's opened my windows to heaven. Nakalagay na on, naka-green, on. Post button is on towards heaven. Pag nakakita kayo ng gano'n sa pagitan ninyo, magala kayo sapagkat may utos sa inyo, Panginoon. May sasabihin sa inyo, Panginoon. In the dawn of the second day of February 2014, the Spirit of the Lord came before me saying, Son, I am at rest since December 15. However, I also wake up now and then to look at you. Son, you take a rest also. Ito katunayan ng papahinga ng Panginoon. Napapagod din ba siya? Hindi ko alam kung napapagod siya. Pero sabi niya, nagpapahinga siya. Kagaya na ginawa niya ang mundo, diba? On the first day, on the second day, on the third day, the fourth, on the fifth, and the sixth days. Literally. And the seventh day, God wanted to take a rest. Make the seventh day a holiday. Make the seventh day as Monday the Sabbath day. Amen. Ito bang sinabi sa akin ng Panginoon ay hindi pinitan. Now, sabihin ko sa inyo, bibigyan lang ito kasi nag-testan na ito, Bible na ito. Karagtungan Bible, bibigyan na ito lang. Hallelujah. Yes, Jesus is also, the Almighty Father is also resting. Pero hindi lahat na nakikita ko sa pag-ibig sa pagkain ay yung pangalan ng Diyos. Inaalam ng Panginoon na makikita tayo ng galing kay Diablo. Bakit? Para matuto tayo ng daan dito. Para matuto. So we will be clear. So we will be clear by the knowledge na kung sakaling yan ay mangyayari sa'yo, you will know and you will know how to handle it. You know, a young gentleman appears in my vision. He looks kind. Napakabait naman siya. Ganun kasi mga tao, mga ginagamit ng Diablo. Ang mga ginagamit ng Diablo, hindi magpapakita na may sulit siya. Pagkikita niya magmamang pain, ano napakabait? But the truth is, he is in disguise. He wanted to kill me secretly. He took a hunting knife secretly to take me. But the Spirit of the Lord came before me saying, Son, anak, right. Ang mga visions, mga dreams, kung galing sa Panginoon na hindi niya kapag-isip, tutukoy na nangyayari sa Spirit. I did what the Spirit of the Lord told me, and when I am running, He raised me up and high in the sidewalk and telling me, malapit na ako
maabutan ng mga masamang espiritu. Ang ginawa niya, itinaas na ako at itinago. Raise me up and hide me beside the horn, telling me, they will never see you. They can't see. Bakit hindi ka makikita ng masamang espiritu sa pagka? In the ways of God, you were hidden by God. Ibalagin natin, itago mo ako, Panginoon, sa iyong mga pakpak para hindi ako makita din palagi natin na lumingin. Even in my dreams. Then they will never see you there. The man wanted to get me past by where I am hiding. I examined myself why he cannot see me. I realized that the Heavenly Father has shielded me with camouflage covering and telling me, don't go down yet. Stay till He is completely come. Huwag ka muna umalis dyan hanggang sa siya ay mawala. No? Don't go down yet. Stay still. He is completely come. So I hang out. When I was hanging there, I felt some warning. I feel the warning and peace receive. Ano na Panginoon, pinakikita lang sa atin ng Panginoon kung paano yan tayo inalagaan kung tuloy niya tayo. Itatago niya tayo at tatayang wala pa akong kalasag. Hindi ko pa alam, 2014, bago pa lang ang pinagalugan ng Panginoon, tinuturuan pa lang niya ako. Hindi ko pa alam paano pumatay ng Diablo. Hindi ko pa paano palayasin ng Diablo. This is 2014. Hallelujah. On the 9th of February 2015, I see myself in a dream holding 3 shining golden beads, arranged in triangular precision. These were given to me by someone invisible. Hindi nakikita, binigay sa akin, hindi nakikita. 3 little looking for one to take that from me. I want to give it to them, but my second turn, I said, no. Telling the boy that they do not know what it is. They never listen and I try to stop them. But they are all persistent and existing together. A strongly refuse. I am thinking in death that they give, but the demon keeps me, so I try to hide. But the game never stops making loud sounds. So the boys know where I am. While I am worried how to stop the sound, the Spirit of the Lord comes before me, saying, come to me. Those golden rings has the most precious diamond inside. That is the reason why it sounded so loud. You cannot do something to stop it even you try. Alam niyo ba kung anong eggs na sinasabi golden eggs? It is these. The words that God has said to me, that even Satan wanted to take it and never take it. Ayaw niya isulat ko ito. Gusto niyang kunin ito. Pero sabi ng Panginoon, they keep on chasing you. Pamiyan. Come to me, those golden eggs has the most precious diamond inside. That is the reason why the egg sounded so loud. You cannot do something to stop it, even if you try. Kahit sabihin mo, pag pulit-pulitin ko pa yung ipinlinta ko dyan, still, ang naman, there does not go. Hallelujah. Wala akong magagawa. At ikaw man, kung sino man gustong sumira sa akin, you can stop it, even if you try.
Hallelujah. Yes, Jesus. Glory to God. And the next topic I'm going to give you next Sunday is the Judgment Day. The Judgment Day. We are only on the 33rd page. 33 pa lang tayo, number 33, page 33. And yesterday, this book has already 845 pages. Thank you, Lord, for this opportunity. Thank you, Lord, for the people who is continually watching and listening for your lessons and for your words. I feel high that all of these words of God comes sweet to God. Long around the world, the people will hear it, living testimony of the last days. The people can hear, lending their eyes all day long, so that people around them may hear it also. So, everything, your words, and power you becoming, Lord, will all be disclosed to mankind, and be able to believe and come to you as remember, so we could be found as your children who was lost. Oh my Father, I come before you also, raising up the souls who are here, Lord. May they will be the one to be persons for you, Lord. May they will be one that make them around the pillars stronger, more stronger than the others of God, who will stand for the false journeys and journeys that you made. Father God, and the songs of God that you gave me, I give you the song of the use of God and his children, and they will be alone with God by every gospel song that you give along. May their heart be strengthened that word of God, not listening. For I know, Lord, the evil will always come against them. The evil will always chase them, God. So they will not come to you and be discouraged, Lord. Lord, give them the safety net of God, the safety lips and the wings, O Lord. Tie them, O Lord, in your tongue, God, so that they can run together with us, Lord. Tie them, O God, in your side. Lead them truly yours, O Lord, as your children here and there in the kingdom of Lord to come. Almighty Father, I raise on the souls, God, again and again. The souls who are willing and waiting for you. The souls who are longing for you, Lord. Let the fire fall down to them, God. Let the rain from heaven fall down to them, God, so they can see gloriously in the presence of God. Lord, I come before you, God, for those people listening, God, and here I am afflicted, God, by the infection and flesh and emotions, the Spirit of God. By the power of the angels of God, cross them all and let this infirmity vanish out of them. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we send healing
all the waters and substance that come to them will be pure, pure, the living water from you from now. Providing, Lord, the good things from heaven, God, so they can be satisfied, O Lord. Cleanse their thirst, God, forever knowing that they have. Let them be contented by your continuing blessings to them. Let them be contented by the insoluble blessing from you, God, so that they, Lord, will come your presence with thanksgiving, with praising, and your name will be lifted up on high. Us, our God, our mighty God. Hallelujah. Glory to God and God in the name of Jesus. And for those who are longing for Jesus, let the access of the Lord come to you. And open your heart and believe that God will come to you, that Jesus the Redeemer will come to you. Receive Him, believe in Him. In the name of Jesus, the name was crucified and rose again from the grave to join in the living Father and come back to reign and the sword of the steaming kings of our Lord. Almighty Father, we thank Thee as we wind up and close this service to God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. God bless you all.